Good day mga ka-earner. So ngayong araw, nagbike lamang ako papunta dito sa farm, goat farm, para naman makatipid tayo sa gas. Tayo ngayon ay magbibigay ng molasses sa ating mga kambing. So pagkatapos nga natin magbigay ng molasses, ay pag-uusapan din natin kung bakit nga ba ako nagsimula ng goat farming or bakit nga ba ako pumasok dito sa goat farming. So merong mga magandang maidudulot ang molasses sa ating kambing. So mabilis na paglaki ng kambing. Number 2, mabilis na makabawi ang kambing kapag nagkasakit. Magdudulot ng iba yung sigla sa iyong alagang hayop. Makakapagpaganda ng balat ng kambing at pampaganda ng rumen o tiyan ng kambing. So yun ang mga magandang maidudulot ng molasses sa ating kambing. So ngayon, lilinisan ko ang kanilang painuman. So medyo madumi na nga ito. Dapat always remember to keep it clean para maiwasan ang pagkakasakit ng ating mga kambing. Siyempre kung nandun ang mga bakterya, magkakasakit sila. Yan na ang bagong gawa naming bahay kubo para naman meron mapagpahingahan kapag pumupunta dito sa mga kambing. So yun, tatabi ko muna ang molasses. Dapat make sure na meron tayong clean water. So yun nga ang problem ko dito, wala pa kaming source ng malinis na tubig. So ayan, kaya nag-igib muna ako. Lilinisan natin ng mabuti para naman matanggal ang mga bakterya. So bakit nga ba ako nag-start na pasukin ang pagkakambing? Siyempre, hindi lang dahil na-motivate din ako sa mga napapanood ko sa FB at sa YouTube, kundi dahil matagal ko na rin talagang gustong mag-alaga ng kambing. Nung nag-aaral pa nga lamang ako ay nagpaalaga na ako ng kambing mga 3 times na, pero sa kasamaang palad ay namatay silang lahat kaya syempre nalugi. So mahilig nga ako sa business, so gusto kong magkaroon ng maraming stream ng income. Syempre para mas madali tayong maging financially free. Kaya ngayon naisipan kong mag-alaga ng kambing para madagdagan naman ang aming income. Ayan, tapos nang nalagyan ng molasses ang tubig nila, kaya papauwiin na natin ang mga kambing. Ano nga ba ang kailangan natin kapag nag-aalaga tayo ng kambing? Siyempre, number 1, dapat mag-put tayo ng time and effort. Dapat meron tayong time para sa mga alaga nating kambing. Huwag lang natin itong iaasa sa mga nag-aalaga sa kanila na iba. Dapat kayo mismo ay merong initiative na alagaan din sila. So minsan nga parang nakakapagod na, pero kapag kahit pagod ka na, pag nakita mo na sila, nakakatanggal din ng stress. Kahit na inubos nila yung tanim kong saging. Ayan, inubos nila yung dahon. Tutubo rin naman yung mga yan. So ayan na nga. At may pupuntahan din pala ako ngayon, kaya kailangan ko na silang pauwiin. Bibigyan ko na lang sila ng pagkain nila sa loob ng kulungan. Ayan, nung una nga ay tinatali ko pa lamang sila. So dahil takot ako dahil baka mawala sila, kaya sa pag-aalaga ng kambing,
Kapag meron kang time, lagi mo silang nababantayan, or kahit hindi naman palagi, malilesen yung chance na mawala sila or makagat ng ahas or iba pang mga hayop. Kaya naman, dapat meron kang effort and time para sa kanila. Isa pa ay dapat nating siguraduhin din yung safety with giving them yung bakod para mas secure sila. Kaya lang, di pa ako tapos magbakod dito sa bakuran para naman kailangan ko pang extra na pera para makabili ng hagwar. So, hagwar muna dahil wala naman tayong malaking budget para sa kambing. And then, dapat meron din kayong proper housing. Make sure, pinaka-importante dyan na dapat ay hindi sila nababasa ng ulan sa kanilang house. At elevated din ito. Meron ng mga nagkakambing na hindi elevated yung kanilang kulungan pero madami pa rin silang nabubuhay pa rin yung alaga nila. Pero gaya na nga rin ng mga sinabi ng mga nag-advise sa akin, pinili ko na lang yung elevated na tirahan para naman hindi nila maamoy yung ammonia. At para din hindi nila maamoy, dapat laging malinis yung kanilang bahay. So ano pa nga ba ang kailangan natin sa pag-aalaga ng kambing? So kung meron ka ng time, effort, tapos meron na ring bakod at maayos na pabahay, kailangan mo rin ng positive mindset. So minsan nga nagkakaroon din ako ng mga challenges regarding dyan sa pagkakambing. Dahil maraming aspects, hindi lang siya ganun kadali. Hindi yung mag-aalaga ka lang and then okay na. Hindi rin ganun. Kaya naman, dapat ready ka sa mga challenges at maging positive ka always na someday magbubunga din lahat ng mga paghihirap mo at sacrifices mo. So, ayun. Kaya, ngayon, iinom na sila ng molasses na may tubig. Sinanay ko na nga silang umuwi tuwing tanghali. Dahil pinapastol natin sila around 9 to 10 AM kapag mainit na, and then kapag tanghali na, babalik na sila sa kanilang kulungan. Tapos, kung wala na mapupuntahan, pwede ko silang pakawalan ulit. Lalabas na naman sila mga 2 o'clock, 2 to 3 o'clock, and then babalik sila ng 4 to 5 o'clock ng hapon. So, dapat meron ding program na sinusunod. Ayan na nga yung bago nating kambing. Native siya. Lagi nilang binubuli. Dahil nga, kahapon ko lang siya nilagay dyan. Bagong bili lang. Ayun, nag-iisa siya. Dapat nga pala pag bibili ka ng kambing, napansin ko lang din, parang tulad ng binili ko yung mga unang kambing ko, pares sila, dalawa sila, kahit na parehas na babae, at least dalawa sila para hindi siya lonely, hindi siya nag-iisa. Pero masasanay din naman siya dito dahil nga siguro bago pa lang siya, kaya parang binubuli nila. Ayan na, umiinom na sila. Yun, dapat din lagi malinis ang kanilang kulungan. And then, malinis ang inumin. And dapat na, pag pinapalabas natin sila, pagpapakainin, dapat ay
mainit na para naman yung mga parasites ay hindi na nila makain. And then always need din natin silang purgahin. Ayan nga pala si Rosa. Yan si Rosa, napakabait. Ayun lang, and then next time ulit mga ka-earner. That's all.